Vic Rodriguez. Magandang umaga po, Attorney Vic. Good morning po, Attorney Vic Rodriguez. Sir, magandang umaga po. Ayusin lang natin ating baby girl. Ang tawag dito ay technical difficulty. Pero ito handa na, nasa linya na, totoo na ito. Okay, technical problem. Attorney Vic Rodriguez, magandang umaga po, mabuhay. Good morning! Okay. Nakamute lamang po si Attorney Vic. Ayusin lamang po natin. Meron pala tayong yung video, kanyang much audio. better. Much Yes. better. Okay. Sorry po, Attorney Vic, medyo may problema lang po dito sa mga pinipindot-pindot. Ganyan Okay. talaga pag live ang show. Maya-mayang kaunti, makakasama po natin yan. Ito na nga, Attorney Vic. Are you there? Naririnig niyo po kami? Yes, I am here. Can you hear me? Yes po, loud and clear. Thank you so much for Thank you. being on the show, Attorney. Umpisahan na po natin agad. Marami-rami po katanungan ito. Attorney Vic, dito po sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ito po ba para sa inyo nagkaroon ng legalidad doon po sa nangyaring pag-aresto sa kanya? Doon po sa kung sige po. Yeah. Good morning muna, kay Ted at sa iyo, DJ Cha, sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Yes, nakita naman ng sambayan ng Pilipino na he was deprived of the proper process for an arrest. At nakita naman yan, ang daming nag-video, ang daming linabas na balita. So may violation sa kanyang karapatang pantao at nakita yan, hiningi ng doktor niya, yung kanyang personal physician, si Dr. Agnes Del Rosario ng Medical City, if I am not mistaken, na siya ay agarang dalhin sa isang hospital facility dahil yung kanyang sugar count or yung sugar level ay umangat at ito'y naging more than double the normal count. Pero ito hindi pinagbigyan. Kanina po sa ugnayan namin kay Major General Torre, maging kay Yusek T, pareho po nilang sinasabi na legal po ang naging pag-aresto sa Pangulo. Dumaan po yan sa legal na proseso at marahan din daw po ang naging pag-aresto at walang deprivation daw po na naganap. Anong tugon niyo po doon? I don't think I even have to counter what they have said in your program if they have said that in your program. Millions of Filipinos have witnessed kung ano yung klaseng pamamaraan ng pag-aresto na ginawa kay Pangulong Duterte. At ako mismo ay kinakailangan naming papirmahin siya doon sa kanyang affidavit. We were deprived of access to the client para mapirmahan niya at hindi na nga kami sasama yung mga iba pang abogado kagaya ni Attorney Torion, kundi yung magnonotaryo na lang. Sapagkat mahalaga yun, alam ni Ted yan, kinakailangan nakaharap ka sa notaryo. Pag sinumpaan mo yung sa'yo yung affidavit, nabasa mo at ikaw gumawa nito. Hindi siya pinagbigyan up to the 11th hour Kaya buti napaabot pa namin sa Korte Suprema yung petition for certiorari and prohibition. Kanina po sa nabanggit kanina ni Yusek T. So, siguro maganda rin muna, Cha, sorry, matanong lang natin, Cha, na yung so sila po napaabot nila yung kanilang petition for certiorari and prohibition pero hindi ho pinagbigyan po ng Supreme Court at sabi nga daw po, di ba, sa kanilang official statement na walang nakitang malinaw na basihan para po pagbigyan yung prayer for TRO, Attorney. Tama yun, Ted. That's why si Attorney Torion ang in charge dyan. He already prepared a motion for reconsideration at inaantay na lamang yung formal notice mula sa Supreme Court. Ang point doon, whether pinagbigyan o hindi yung TRO, he was deprived of his right to be assisted by a counsel at every stage of his arrest. Hindi siya pinagbigyan and even yung kanyang request na makita niya ang isa sa kanyang family member, ang ating pangalawang Pangulo, ay dineprive din kay Pangulong Duterte. So dito makikita natin talagang may deprivation ng kanyang mga basic rights. Kahit siya ay sabihin ng inaresto at under preventive detention doon sa Villamor Air Base. Yung sagot po dyan na sinasabi nila na nabigyan naman po siya ng pagkakataon. 4 daw po yung legal counsel na nandoon nung maaresto ang Pangulong Duterte. At ang rason din daw po kung bakit humaba yung mula sa pagkakahuli hanggang sa paglipad sa The Hague ay dahil lahat daw po ng kahilingan ay pinagbigyan. Walang ang kahilingang pinagbibigyan, ang hiniling lamang ni Pangulong Duterte pagka-aresto sa kanya ay dalhin siya agad sa korte. Alam niya yung procedure dating prosecutor yon, abogado yon. So ang kanyang hiling-hiling lamang dalhin siya sa korte. Nakita naman nating lahat, hindi naman siya nakatapak sa korte. Yun ang kanyang hiningi.
arestuhin, kung arestado, dalhin ninyo ako sa korte. Wala ring booking na nangyari, wala siya yung mugshot, wala siyang fingerprinting, and doon sa briefing namin ng mga abogado dito sa local, when was this? The other day, Wednesday, ay napag-alaman din na hindi rin siya nabigyan ng tamang documentation ng paglabas ng bansa, yung pagdating sa immigration procedure. So, ang daming violations dito. Opo. So, attorney, sa ngayon po, no, merong pending na habeas corpus petition, pinasasagot nga po in 24 hours, no, ang mga respondents dito. Kayo po, sa grupo po ninyo ng mga abogado ngayon, maliban po dito, ano po ang inyong binabalak naman doon ngayon sa the Netherlands, na kung saan po at 9 p.m. Manila time, ang simula po first pre-trial hearing po sa kaso po ng dating Pangulo? Okay, para clear, kami ay, ako'y part ng local legal team or defense team ni Pangulong Duterte. And we are headed by E.S. Bingbong Medaldea, na alam naman natin lahat na doon. Pagdating naman sa Zahig, ay ang tasking niyan, of course, we leave it to the daughter, the Vice President, makabuo naman ng legal team that will represent President Duterte there. Magiging complementary lang yung kanyang international lawyers at kami dito sa kanyang mga local defense team sa pamumuno nga ni E.S. Bingbong, si Attorney Martin Delgra, si Attorney Bebot Bello, Attorney Fred Lim, Attorney Billy Dulay, at si Attorney Bob Veterion, and yours truly. Opo. Pero sir, doon po sa The Hague, no, merong dokumento ngayon, inilabas nga po ang The Philippine Star din, na mismo ang sinasabi po ng dating Pangulo, isa sa kanyang mga counsel ay si former E.S. Medaldea. So mukha pong doon na po posting ngayon si E.S. Dito po ngayon, itong legal team natin dito, particularly po ito, kayo din ho ba ang, paano po ito? Will you intervene? Kasi sino ba yung mga abogado ng mga anak ng Pangulong Duterte po na naghain dito sa habeas corpus petition? Ito ba yung grupo ninyo ng mga lawyers na binanggit nyo? Hindi. Yung kay Mayor Baste, yung I believe she's a lawyer from Davao, yung nag-file noon. At yung kay anak naman ni Pangulong Duterte, kay Miss Kitty, I think si Attorney Sal Panelo naman ang nag-handle. Opo, So pero, iba yung lawyers ng habeas corpus, but we have yet to sit down ng lahat kami, Ted, for obvious reason. Masyadong maraming nangyari since the time of his arrest last Tuesday. And this has been very mentally, physically, and to some, if not all, emotionally draining sa lahat. opo, yung nga po, yung you have to talk and meet, no, para ho, kasi mukhang yung nga po, di ba, yung habeas corpus, tatlong mga anak, tatlong separate po na habeas corpus petition. Bagamat ito ngayon ay pinagsama na ng Supreme Court, no? Yes. Opo, kasi para ba maging, kumbaga, iisa lang pong grupo ito na nag-uusap-usap para po sa isang adhikain, no? Opo, na maipanalo ang kaso po tungkol doon sa umano'y illegal na pag-aresto at mapabalik sa Pilipinas po dating Pangulo. Yes, mag-uusap-usap kami. It's just a matter of magtugma-tugma yung schedule. As you know, so some of the lawyers are based in Davao, so kinakailangan din nilang umuwi ng Davao. Si E.S. Bingbong naman ay nasa Netherlands at ilan lang kami natitira dito. And plus the time difference, talagang very challenging yung coordination work. But we will complement one another, the local with the international, and as locals will coordinate with yung may hawak naman ng habeas corpus cases. Attorney, bilang isang legal counsel nga po, isa sa mga legal counsel ng dating Pangulo, at kayo po'y kilala din na isang abogado, paano nyo po ipapaliwanag yung mga nagsasabi na ibang legal experts na wala ng jurisdiction ang Pilipinas dahil nasa ICC na po yung kaso ng dating Pangulo? Pagdating saan? Doon sa Habeas corpus, opo. Hindi. Tuloy-tuloy yun. Kailangan na masagot yun ng korte, marisolba sa korte yun. Dahil may pananagutan. If the court will side with the petition, may pananagutan. Yung mga illegally na kumuha sa kanya. Because if the court will say talagang you have to produce the body at medyo alanganin o may diferensya yung pag-inyong execute ng inyong warrant or mali yung pag-aresto ninyo sa tao, may pananagutan. Yung mga nag-serve nung
illegal or invalid warrant. So may jurisdiction pa rin ng Philippine courts. Of course, iba naman yung gagawing pagdinig sa The Hague. Doon wala tayong pag-uusapan doon, kaya nga nagbumubuo ng legal team ng international lawyers I think si VP Inday, dahil naman kaming authority to practice there. Oo. Meron na po ba mga mauugong na pangalan? Kasi sinasabi nyo sa ngayon, bumubuo na ng international legal teams para po sa kaso na kinakaharap ngayon ng dating Pangulo doon? Yes, because we have no other recourse but to get a lawyer or lawyers there. Dahil kinakailangan niya ng proper legal representation doon sa korte. Opo, may binanggit kayo kay Chacha kanina na obviously po dito sa habeas corpus petition, attorney, obviously yung tao po na gustong ipaharap sa hukuman ay nasa abroad na. Opo, wala dong jurisdiction ang Supreme Court. Pero may jurisdiction sa mga taong responsable kung bakit nasa abroad ang taong hinahanap nitong mga kanyang mga kamag-anak. Opo, yung sinasabi, yung sinasabi po ninyo na may pananagutan ang mga taong ito. So, legally po, anong mga demanda ang maaaring harapin ng mga taong ito? Particularly po, yung general na naging team leader dito, yung taga-DOJ, etc. Anong mga legal na pananagutan? At ito ba'y usaping kriminal o usaping sibil o administratibo lamang? Okay, ayokong pangunahan yung handling counsel. Dahil again, as I have mentioned earlier in your program, iba yung mga nag-handle nito. But for academic discussion, the criminal, the civil, and the administrative aspects I think, will be available to the aggrieved person or party or family should the court find that the arrest is illegal. Kaya dapat magpatuloy nga, tama ka, while the person na hinahanap ay wala na rito, wala ng jurisdiction ng ating Korte Suprema, but the fact remains na may jurisdiction sila to decide on the petition pending before them. Para malaman nga kung tama ba yung pag-aresto, meron bang linabag na karapatan ng inaresto o nasa tama ba yung mga umaresto. So again, for academic discussion po lamang, kapag ho ganyan, kasong sibil lamang, danyos at administratibo? Ito ba, kasi di ba ang sabi ni VP Inday, state-sponsored kidnapping ito Hindi po mga ganong aligasyon. Ano ho ang inyong pong kaisipan dyan, attorney? For academic discussion, pagka yung mga kaso ng habeas corpus at pinanigan ng korte, usually nahaharap sa kasong civil, yung danyos, administratibo, kung siyempre officers of the law naman ang usually nag-aaresto, kaya naging subject ng habeas corpus, at maaari kung wala talagang basihan, mapatunayan na walang basihan, yung pagdetine o pag-aresto, nariyan yung serious illegal detention. At kung sa tingin naman ng korte na initially ay valid yung arrest or detention and then subsequently it ripened into an invalid detention, magiging arbitrary detention. Okay, sige po. So sa ngayon po, attorney, ano po ang inyong balak sa usapin po naman ng pananagutan dito ng dating Pangulong Marcos, considering din po na hindi siya kasama sa mga respondents dito, kung meron man sa pangyayaring ito? Unang-una, alam naman natin na may immunity from suit ang any sitting president. Kaya ang laging nai-implead dyan, if you want to implead the president, you have to course it through the executive secretary. So malinaw yan. As for his pananagutan, we have to wait for the outcome of all the petitions pending before the court. Yung dalawa or tatlong habeas corpus, and then yung final na petition for prohibition and mandamus. Kasi yung sa prohibition and mandamus, Ted, hindi lamang si Pangulong Duterte ang petitioner doon, kasali doon si Senador Bato de la Rosa. Opo. Yes po. Dito naman po sa argumento na yung naging basihan sa pag-surrender daw po sa dating Pangulo ay yung una, sinasabi nila, ito yung nakikita natin at naririnig na sa mga balita ngayon dahil sa pakikipag-ugnayan sa Interpol. Pangalawa, may nabanggit po kanina si Yusek T, yung RA 9851, nakatumbas daw po ng Rome Statute. Nakalagay daw po dyan na may option ng Pilipinas na i-prosecute ang isang akusado o kaya ipaubaya po yan sa ibang korte. Kaya daw, ang naging desisyon nila is ipaubaya na nga daw po ito sa ICC. Ano pong tugon nyo doon? That has always been the contention, Chacha.
Are we saying that our courts are not functioning? Why would you let a sovereign jurisdiction step in and get the custody of a former president who has served well, tapos doon mo pabibistahan? Bukas naman ang lahat ng ating piskalya. Bukas lahat ng ating korte, accessible nga yan all the way hanggang Supreme Court. So nasaan ang jurisdiction ng ICC? ICC will only step in if there is a failure by the signatory state, when we were still a signatory or party to that Rome Statute, na meron tayong inability to prosecute and execute, implement, and enforce the law of the land. Are we saying na hindi natin kaya ang mag-imbestiga? Nandiyan ang CIDG, who is very active lately. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang Ombudsman. If we're talking about investigation, for purposes of prosecution. At nandiyan naman ang MTC, RTC, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, nandiyan ang Sandigan Bayan, nandiyan ang Supreme Court. So, what are we suggesting here? Bakit kinakailangan ng foreign jurisdiction to intervene and step on the sovereignty of our judicial process? Meron na rin daw pong mga posible na maisampang kaso dito sa bansa laban po sa dating Pangulo na may kaugnayan pa rin po sa kanyang naging kampanya sa war on drugs noon. Pero ongoing pa rin daw po ngayon yung mga pag-uusap doon sa mga naging biktima. But a few months from now, posible nga daw pong maisampa na rin ito dito sa Pilipinas ayon sa DOJ. If there is any existing ongoing investigation, then it's all the more prudent and legally correct na hinantay nilang matapos yung ongoing investigation. Kasi kung meron naman palang investigation, di walang jurisdiction lalo ang ICC. You get my point, Cha? Yes po. So, Attorney Vic, tama po ba? Nag-iimbestiga ka at merong naka-threat na makakasuhan ka, ibig sabihin, our investigation body are functioning and the courts are open and functioning and are able to execute and implement our justice system. Bakit mo ibibigay sa isang foreign jurisdiction? So, parang sa madaling salita, Attorney Vic, tama po ba ang pagkakaintindi ko? Para sinadya na talagang paunahin mo na yung ICC bago po maisampay mga kaso dito? Kung pwede naman palang dito, dininig yung mga kasong ito? Ganun talaga ang lumalabas, that he was conveniently handed to a foreign jurisdiction, notwithstanding again our firm belief, me as a lawyer, that the courts are open. Bukas ang korte, bukas ang ating mga piskalya. And to stress my point, bakit tayo patuloy nagkakaroon ng vetting process ng mga aplikante para ma-appoint sa MTC, RTC, Court of Appeals? Ibig sabihin bukas ang korte. Gumagana ang korte. Bakit tayo nag-a-appoint ng mga prosecutor? Ibig sabihin, bukas ang Office of the Prosecutor. Walang puwang ang international jurisdiction sa atin. Opo. Sige. So, Attorney Vic, inyo bang nakakausap si Ma'am Hanelet Avancenia? Huli kami nagkita the other day pa, Ted, doon sa meeting ng mga local lawyers for PRD. But masyadong maraming nangyayari at ang daming information. So, hindi pa kami talaga nakaupo ulit ng magsasama-sama. And others are again went home to their places sa Davao and we're waiting for a call na mag-convene uli at mag-usap-usap. Opo, kasi nga po I think it's going to happen soon dahil based from your information na ngayong 9 p.m. Philippine time ay yung first appearance ni Pangulong Duterte sa International Court. Opo, and siguro po din kasi ngayon nasa mga dyaryo na, Attorney Vic, yung kaso ng pagmumukpok daw po ng cellphone, di ba, sa isang miyembro ng SAF, and people would like to get the side of Ma'am Hanelet. Well, kung mayroon mong kakasuhan ng gobyerno pagdating doon sa illegal arrest na naganap, harapin na lang ng kung sinong makakasuhan doon sa sinabing may napukpok ng cellphone, etc. Opo. Attorney Vic, sa akin po, last na lang, pwera na lang kung may mga katanungan pa si Manong Ted. Ano sa tingin niyo pong magiging epekto nitong nangyaring ito dito po, pangkalahatan sa judicial system po ng ating bansa? I do not want to give my own opinion, Cha. I hope you understand because Yes, I am here not as a candidate. I'm your guest not as a candidate. I'm speaking as a lawyer for one of the lawyers for President Duterte, and I do not want to make any statement that will prejudice the interest of or might prejudice the interest of my client. Okay. Understood. Attorney Vic, sabi po sa amin ni Senator Bato, meron pala siyang invitation, no, na
from the ICC para ho sa isang interview. Ang presumption po ng iba, ako mismo, yun na po yung summon, no? At sabi din po ng grupo po ng mga umano'y biktima dito, nagkaroon naman ng summon yan, hindi nila pinansin. So, they were given the chance to answer all of these allegations. And eventually, sumagot kaya lumabas itong arrest warrant na ito. Ito hong pangyayaring ito, ng pagdating ng dating Pangulo sakay po ng eroplano and pagdating nga po sa tube, ito nga't na-aresto. Wala ho talaga ang inyong kampong kaalam-alam na mangyayari to on that day? To be very open to you, Ted, hindi makumpirma pero alam ni Pangulong Duterte yung posibilidad na siya'y aarestuhin pagdating. At ang kanyang desisyon, no, I will face the music, walang sundalo, walang pulis na mapapahamak sa lahat ng ibinibintang sa kanila at sa akin, siya ang haharap. At yan, hinarap niya. Kayo ba'y nakasama sa Hong Kong nung siya pumunta doon? Yes. Oo. It was a pasasalamat kay PRD at sa ating mga OFW. Yun yung nag-organize nun, yung mga overseas Filipino workers. At kami ngayon naimbitahan, kasama ko. Naroon kami. Magkakasama kami. Opo, pero kayo po'y dumating earlier than the flight of the President. Sorry, nawawala ka. Pero dumating kayo earlier than the flight of PRRD. Yes. Oo, at kayo po'y dapat nasasalubong na sa kanya doon sa arrival area. Ako'y naroroon din sa airport. Then sabay kaming dumating. Ako na may galing sa isang domestic flight. At ito sabay dumating yung aming eroplano. At sabi ko, sasalubungin ko na rin siya. But pagdating ko pa lang, nakita ko na ang dami ng police PNP elements sa tarmac. Nakita ko na rin doon, nandun yung dalawang coaster. So sabi ko, hindi dadaan ito sa tube, idediretso ito sa tarmac at isasakay doon sa coaster. Based on what we have seen in the past, di ba? Yung kanilang usual, sasakay doon, dadalhin sa Camp Crame. Opo, pero sige sir, so doon sa Hong Kong, hindi na pag-usapan ito? Doon habang kayo makakasama doon sa Hong Kong ni former President, itong usapin po na arrest warrant na ito? As in, wala siyang not even a moment na sumagi sa isipan niyang hindi niya harapin o hindi siya uuwi. Wala eh. Uuwi siya talaga, Ted. Opo. Sige po. So, Attorney Vic, ano po ang inyong masasabi po sa lahat ng aming mga tagapakinig at manonood dito po sa pangyayaring ito? Well, what can I say? Please say a prayer for the safety of President Duterte. Please say a prayer so for him to be able to come home very, very soon. Say a prayer for our country and say a prayer for the Filipino people and for our collective future. Opo, Attorney Vic, we wish you good luck sir, and sa panahon po ng pangangailangan po para ho naman sa inyo pong mga kaisipan sa napaka-importanting isyong pambayan, kami po'y muling mag-istorbo po sa inyo. Maraming salamat Ted, maraming salamat siya, maraming salamat sa lahat ng inyong taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Thank you, Attorney Vic Rodriguez. FM.